May solusyon pa ba ang malawakang pagbaha sa Metro Manila? Ang DPWH tinitingnan ang posibilidad na gayahin ang sistema ng isang business district. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Habang binabaha ang maraming parte ng Metro Manila dahil sa habagat na pinalakas ng Bagyong Carina, ang BGC o Bonifacio Global City sa Taguig na natiling flood-free. Isa sa mga dahilan, nasa ilalim ng mga punong ito. Andito po ako ngayon sa may Burgos Circle sa may BGC at sa ilalim po ng parking ito, mayroong dambuhalang water detention tank na makikita po natin sa butas na ito. Kapag umulan sa BGC, dito muna naiimbak yung tubig kaya hindi bumabaha rito. At pagtapos na ang ulan o tumila na ang ulan, ipapump out ito papunta sa isang creek na dadaloy naman papunta sa Pasig River. Ang lalim nito kasing taas ng 4 na palapag na gusali at kayang mag-imbak ng mahigit 20 milyong litro ng tubig o katumbas ng laman ng 8 Olympic-sized swimming pool. Sabi ng DPWH, plano nila itong gayahin sa ibang lugar sa Metro Manila tulad sa ilalim ng UST na nasa Bahaing Espanya Boulevard sa Maynila pero hindi ito umubra. Kaya lang hindi rin pumayag yung UST administration. So we are looking for yung mga areas. Plano ring buhayin ang 1975 Flood Control Master Plan na magdadagdag ng lagusan ng tubig bukod sa Pasig River. Bahagi niya ng Manggahan Floodway na naitayo noong 1986 para dalhin pa Laguna de Bay ang ilang tubig mula Metro Manila. Bahagi rin sana ang Parañaque Spillway kung saan naman aagos pa Manila Bay ang ibang tubig. Pero hindi nagawa. Kaya siya hindi natuloy dahil wala ng budget. Political will, lack of continuity, analysis paralysis. Hindi budget. Budget, you can borrow money. Dubai puro borrowed money, but they have a good plan. Pero sabi ng mayor ng Muntinlupa sa hearing ng Kamara, kapag itinuloy ang Parañaque Spillway, mabubura ang kalahati ng barangay Bulig sa kanilang lungsod. Ang last say ng mga taga Muntinlupa is an objection to it. Kasama tayo dyan sa paghahanap ng solusyon sa problema ng pagbaha. Pero siyempre tinitignan, we're also on the lookout for our constituents. Kung meron namang ibang option, why not? I am aware that this project has been already approved by the NEDA board. So anyway, because of this information, we can always have a second look at it. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang lalaking sakay ng garong na sumalpok sa concrete barrier sa San Jacinto, Pangasinan. Habang sa Bantay, Ilocos Sur, isang truck ang sumalpok sa bakod ng isang bahay. Ang mainit na balita hatid ni Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV. Kuha ito sa isang kalsada sa Bantay, Ilocos Sur. Kitang biglang sumulpot sa outer lane sa kanan ng isang asul na truck at sumalpok sa bakod ng bahay na nasa kabilang lane. Hindi niya na-control dahil under the influence of liquor. Ayon sa PNP, sugatan ng driver at 3 niyang kasama na pawang mga construction worker. Makikipagtulungan daw ang mga sangkot sa aksidente sa pagsasaayos ng nasirang bakod. Kita sa CCTV ang pagsalpok ng isang garong sa isang concrete barrier sa Barangay Santa Maria, San Jacinto, Pangasinan. Sa tindi ng impact, nagpaikot-ikot ang garong at tumilapon ang sakay nito. Maya-maya pa, may kitang pinandar ng driver ang garong sa kahumarurot. Naiwan ng tumilapon na biktima na isang matador. Naisugot siya sa ospital pero binawian ng buhay dahil sa sugat sa ulo. Nahuli ang menor de edad na driver ng garong matapos di maaksidente sa bayan ng Lawak. Ang driver ng tricycle is 16 years old. So siguro upon pagka-aksidente dahil minor, hindi alam ang gagawin kaya iniiwan na lang niya yung boss niya. Ayon sa kaanak ng biktima, maghahatid daw sana ng baboy sa San Jacinto ng maaksidente. Yun nga lang po, masakit po sa amin. Siyempre, nandun nakasama niya. Tapos hindi man lang niya tinakbo sa ospital para sana ma-survive man lang. Pinag-iisipan pa ng kaanak ng biktima kung magsasampa sila ng reklamo laban sa driver. Tila nilamukos na papel ang likurang bahagi ng kotseng yan matapos masalpok ng isang 10-wheeler sa Diversion Road, Barangay Santa Catalino at Timonan, Quezon. Ang truck na may kargang mga kalakal na patungong Albay nawasak at tumagilid.
Sa investigasyon ng pulisya, nagkaproblema sa preno ang truck. Nagtuloy-tuloy sa pag-andar hanggang natumbok ang nasa unahang kotse. Kasi yung terrain po ng Barangay Santa Catalina, medyo pababa po talaga, medyo matarik na pababa. Hanggang sa naabot nila yung bumangga sila sa kotse po. Patay ang pahinante matapos niyang tumalon sa truck. Sugatan ng 5 pang sakay. Sugatan din ng driver ng kotse at kasama nito. Nagkaareglo naman daw ang magkabilang partido. 2 palapag na abandonadong bahay ang nasunog sa Kanaman, Camarines Sur. Ayon sa senior citizen na may-ari ng bahay, dito nila itinatambak ang mga lumang gamit. Ang nakakita ng yung estudyante ko dito na diyan, ang connection sa main road cause, yung pagparauran, nagkaroon siguro ng short circuit doon diyan sa may parting iyan, yung connection diyan. Patuloy ang investigasyon ng BFP tungkol sa sanhi ng apoy. Tinatayang nasa 150,000 pesos ang halaga ng pinsala. Wala namang nasaktan sa insidente. Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa iba, Zambales, patay ang magkapatid na edad 7 at 11 matapos sa pagtatagain ng kanilang ama. Ayon sa ina ng mga bata, natutulog silang lahat nang biglang magising ang kanyang mister. Kinuha ang itak mula sa aparador at pinagtataga ang kanilang mga anak. Sinubukan niyang awatin ang nagwawalang asawa pero pati siya ay nataga. Mismong ang mister pa raw ang nagsugod sa kanya sa ospital at doon na naaresto ang lalaki. Sugatan din ang isa pa nilang anak. Nakaburol ngayon sa kanilang bahay ang 2 biktima. Ayon sa pulisya, negatibo sa drug test at hindi naman lasing ang lalaki. Hindi pa siya makausap kaya hindi pa matukoy ng pulis ang motibo niya sa krimen. Inalmahan ni Attorney Mans Carpio ang pagsasampa ni dating Senador Antonio Trillanes IV ng mga reklamong drug smuggling at graft laban sa kanya. Sabi ng asawa ni Vice President Sara Duterte sa isang Facebook post, nakakadismaya na inuungkat pa ni Trillanes ang mga akusasyon laban sa kanila ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte kahit lumabas na sa dating hearing sa Senado na walang dahilan para ireklamo sila. Kasama pa nga raw si Trillanes sa naturang pagdinig. Kahiya-hiya raw ang ginagawa ni Trillanes dahil may inosente aniyang mga tao na nadadamay. Ang mga reklamo laban kay Carpio at sa iba pang akusado ay may kinalaman sa Shabu Raid sa Valenzuela noong May 2017 kung kailan nabisto ang 6.4 billion pesos na halaga ng shabu. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.